So sa umagang ito, we now approach yung last installment sa ating series on fasting. At ang title ng ating magiging sermon ay Why Does God Reward Fasting? Or pwede nating sabihin, Why does God reward His people when they fast? Na makikita doon sa ating passage or doon sa binasa kanina ng ating mga kapatid sa Matthew 6:17 to 18 at saka Romans 11. This time naman po, hayaan niyo kung basahin ko po ang ating passage sa Tagalog sa Romans chapter 6 verses 16 to 18. Start tayo sa 16 hanggang 18. At ganito po ang sinasabi. So, buksan po natin ang ating mga Bibles sa Matthew 6, verses 16 to 18. At ganito po ang sinasabi. Bukod dito, pagka kayo'y nangag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapapanglaw ng mukha, sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nangag-aayuno. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, datapwat ikaw sa pag-aayuno mo ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha, upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng Ama mo na nasa lihim, at ang Ama mo na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. Ito po ang salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Last week po, napag-aralan po natin na nais ng Diyos na panghawakan natin ang kanyang pangako ng gantimpala sa tamang pag-aayuno. He graciously blesses us when we faithfully follow Him. And when He blesses us, He also reveals Himself. He gives us a knowledge of Himself, and a desire of Him is increased in us. Mahalagang pag-aralan ito sapagkat nagkakaroon tayo ng maayos na pagkilala ngayon sa Kanya bilang Hari ng mga hari. At kapag nagkakaroon tayo ng maayos na pagkilala sa Kanya bilang Hari ng mga hari, nababago po ang ating buhay at nagiging maayos ang ating pagsamba sa Kanyang harapan. Sabi po ni J.I. Packer, isang Anglican minister and Christian book author, sa kanyang aklat na Knowing God, there's a difference between knowing God and knowing about God. When you truly know God, you have energy to serve Him, boldness to share Him, and contentment in Him. Magkaiba po yung kilala natin ng Diyos at may kaalaman tungkol sa Diyos. So when you know God, sabi ni J.I. Packer, you have energy to serve Him, boldness to share Him, and contentment in Him. So magang ito, panalangin ko po na buksan po ng Diyos ang ating mga isipan sa sinasabi niya sa Kanyang salita ukol sa fasting o pag-aayuno at sa gantimpala na Kanyang binibigay. Naway pakilala po sa atin ng scriptures na si Jesus po ang ating dakilang hari at manunubos at tanging kasiyahan po ng ating buhay para makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Last week, or in the previous weeks po, tinanong po natin, nung una natin pinag-aaralan itong Matthew chapter 6 verses 16 to 18, tinanong po natin, how should Christians approach the discipline of fasting? So dito tinuro ng Panginoon kung ano yung tamang pag-aayuno versus yung mali or yung way ng mga mapagpaimbabaw. Sa verse 16, in-expose niya yung mga hypocrites kung paano daw sila mag-fast at ang motibo nila. Ang gusto lang nila ay mapansin sila ng mga tao at papurihan sila ng mga tao. Sabi niya sa verse 16, so itong mga bagay na ito, natutunan natin na when you fast, don't do it to gain the attention and admiration of men. Don't do it to gain the attention and admiration of men. At maliwanag doon ang sinabi ng ating Panginoon.
And then in verses 17 to 18, sabi niya, when we fast, do it with a clear intention to be seen by God. Ang hinihingan natin ng approval sa pagpa-fast natin, ang fasting na pag-aralan po natin ay kasama every time na tayo ay nananalangin. Ang fasting ay handmaiden ng pananalangin. And so when we pray, when we fast, we do not seek the admiration or attention of men. Rather, we seek with a clear intention to be seen by God. Ang hinihingi natin ay ang approval ng Diyos. So kapag nag-aayuno tayo, sinasabi po natin, we love God. We prefer Him more than His gifts. Yes, we recognize God is the giver of good gifts, but we prefer Him more than His gifts. So ang fasting is not only an expression of love for God, it is also a test para mapatunayan na totoo ang pagmamahal natin sa Diyos. Napag-aralan natin na ang pag-ibig ay tinitest. Hindi sapat yung sinasabi lang. Di ba? Lagi na lang natin naririnig na kapag pag-ibig, sinasabi nila na actions speak louder than words. Hindi ibig sabihin nun na hindi mo nasasabihin ang I love you. Pero ang ibig nila sabihin, kung totoo mo akong mahal at kung totoo yung sinasabi mo, kailangan patunayan mo yan sa pamamagitan ng gawa, ng action. Therefore, ang totoong pag-ibig ay tinetest yan, pinapakita yan. At ang pag-ibig natin sa Diyos ay isang test din. Hindi lamang ito expression of love for God, it is also a test para mapatunayan totoo ang pagmamahal natin sa Diyos. And then, following that, tinanong din po natin what reward should we seek in fasting. Meron bang binibigay ang Panginoong Jesus na detalye tungkol sa gantimpala ng pinagkakaloob ng Ama? Yes. Sa verses 17 to 18, God Himself is the reward that He gives to His people. God Himself is the reward that we should seek. Sa pananalangin at pag-aayuno, hindi po masama na panghawakan ang pangako ng Ama na gantimpalaan tayo ng Diyos. Because it is God whom we seek in fasting, because it is Him who we want, God Himself will then be our reward. Today, ang tanong natin sa passage na ito, why does God reward it? Why does God reward our fasting? Punta po tayo sa verses 17 to 18. But you, when you fast, anoint your head and wash your face, so that your fasting will not be noticed by men, but by your Father who is in secret. And your Father who sees what is done in secret will reward you. Nung nagsimula tayo sa pag-aaral ng pag-aayuno, nagbigay po ang Panginoong Jesus ng babala laban sa maling pag-aayuno. Sapagkat ang danger sa pagpapaimbabaw ay exactly kung ano yung prayer request nila. Dahil ang gusto nila ay magpapansin sa tao, dahil ang gusto nila ay approval ng tao, ang sabi ng Panginoong Jesus, yan ang makukuha niyo. Yan ang gusto mo, ibibigay sa iyo yan. Pagkakaloob yan. Pero do not expect that your Heavenly Father is blessing you. Yes, masaya ka dyan sa nakuha mo, pero yan lang ang makukuha mo. Gusto mo yung mga bagay sa mundong ito, gusto mo yung approval ng tao, makukuha mo yan. But do not expect your Father in heaven to bless you. It is not a blessing at all. Sabi niya, truly I say to you, they have their reward in full. So yun yung makukuha natin. Kung gusto natin yung approval ng tao, kung nagpapapansin tayo, dahil pinapakita natin na nag-aayuno tayo, at pinapaalam pa natin na nag-aayuno tayo, yun yung makukuha natin. Gusto natin na hangaan tayo ng tao, yun ang makukuha natin, yun ang matatanggap natin. Sa kabilang banda, binigay ng Panginoong Jesus ang tamang pag-aayuno naman. Sabi po niya, sa pag-aayuno mo, ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha.
Dahil hangad natin na hindi ito mapansin ng mga tao, kundi ng Ama natin na nasa, sabi, saan? Ama natin sa lihim. Siya yung nakakakita. Siya ang nakakaalam nito. Dagdag pa ni Jesus, siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. And now we will seek to understand the reason God calls us to expect from Him His reward. Ang ating passage po, pag tinignan po natin itong Matthew chapter 6, bahagi po ito, lagi natin babalikan yung background nito. Kailangan po nating maintindihan ang background nitong pag-aayuno sa Matthew 6. Bahagi ito ng isang group of verses from Matthew 5 to 7. Ito po ay isang mahabang sermon na binigay ng Panginoon sa harapan ng mga tao habang nakaupo po siya sa isang bundok. Pag tinignan po natin ang mga study Bibles natin, ang subsection or title na nakalagay dyan sa taas, The Sermon on the Mount. At dyan umuupo ang Panginoon at pinakikilala niya na siya po ang hari ng mga hari. Siya po ang hari ng Israel. At noong unang panahon, kapag ikaw po ay hari, expected ka na ituro ang salita ng Diyos. The first order of the day, the first responsibility of the king is to teach the people the Word of God. Yun yung first responsibility ng hari. He is a representative of God Most High. At ganoon ang ginawa ng Panginoon. Therefore, ano ngayon ang background netong binigay ng Panginoon ukol sa pag-aayuno? Bakit kailangan i-correct ito? Sapagkat nais ng Diyos na pagpalain ang kanyang mga kinasasakupan. Hindi po siya Diyos na yung nasa isip natin kung nakakapanood po tayo ng mga pelikula at mga anime na may kinalaman sa mga gods and goddesses ng mga Griego o ng mga Romans. Malulupit ang mga Diyos nila. Pag hindi nila nagustuhan ang inyong alay, papatayin ka on the spot. Pero hindi nila sasabihin kung paano ka mag-aalay. Ina-assume lang na alam mo. Pero ang Diyos, napakabuti niya dahil sinasabi niya kung paano mo ikaw conduct ang buhay mo sa kanyang harapan. Dito sa Matthew chapter 5, 6, and 7, actually, pinag-aralan na natin ito somehow nung nagkaroon tayo ng sermon series on the Lord's Prayer. At sinabi ko na ang background nito, dahil si Kristo ang hari, at noong unang panahon, hindi ka pwedeng basta pumasok lang sa bulwagan ng hari. Ang ginawa ni Kristo, binuksan niya ang malaking pintuan ng kaharian at pinapasok ang kanyang bayan at pinakilala ang kanyang sarili na siya yung hari. At tinuturuan niya tayo ngayon dito sa Matthew 5, 6, and 7 kung paano humarap sa hari. Ganun ang ginagawa niya. Tinuturuan niya tayo ngayon. Saan ka nakakita ng hari na ganun? Wala. Wala tayong makikita ang ganung hari sa mundo. And in His goodness and in His grace, we see now, why does He want to bless His people? Puntahan lang natin ang Matthew chapter 5, verses 3 to 12. Nang simulan po niya ang pag-aaral tungkol sa Sermon on the Mount, yung iba sa atin mga Catholics. And I understand, yung iba sa atin nanggaling sa Roman Catholicism. And may emphasis regarding dito sa Sermon on the Mount, o yung tinatawag natin na Beatitudes. Ang Beatitudes po ay considered as the ethics of the kingdom. Babasahin ko po yung background nito, o babasahin natin yung passage sa Matthew 5, 3 to 12 as background doon sa pag-aayuno. Ganito ngayon, ang sinasabi sa Matthew 5, verses 3 to 12. Sabi ng Panginoon Jesus, "Blessed are the poor in spirit." At ganito niya sinimulan ang kanyang sermon. "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake,
for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you, falsely on my account. Tapos he ends this section with what? Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. Ang punto dito ng Panginoong Jesus, uulitin ko po, ay nais ng Ama na pagpalain ang kanyang bayan, ang mga sumusunod kay Kristo. Sa original language, ang salitang blessed dyan, o blessed, ay naka-plural form ito. At nangangahulugang happy, o mapalad sa Tagalog. Pero sa original language, simple lang, happy. Kaya sa ibang translations, mababasa natin, happy are those, or happy are the meek, happy are those who hunger and thirst. Happy. It's all about being happy in the kingdom. Paano ba ang buhay natin sa kaharian ng Diyos? At itong happiness na ito ay ang environment na pinagkaloob ng Diyos para sa mga tapat. It is basically the kind of life that God wants His people to have in His presence. It is a happy life. Pero we must understand that yes, God intends to bless His people. Pero kung iniisip po natin na magagawa natin ito o makukuha natin yung happiness na ito sa pamamagitan po ng sarili lang nating mga gawa o lakas o dunong sa harapan ng Diyos para tayo ang hangaan at papurihan ng mga tao, nagkakamali po tayo. Uulitin ko po. Yes, sinasabi ng Diyos dito na tinuro po kasi sa atin sa kultura natin na itong blessed are those ay dapat nating gawin gamit ang sarili na nating lakas. Hindi po yun ang intensyon ng hari. Ang intensyon niya dito, kaya nga descriptive siya, hindi siya command form. Hindi siya kinomand. Ang sinasabi dito ng hari, blessed are those. It is a reality that the Father wants to bless those who follow the Son. Hindi siya command na dapat mong gampanan. O makikita na ito, kumbaga sabi niya, nakikita ito sa aking mga kinasasakupan. Ngayon, hindi mo dapat ginagawa ito gamit ang sarili mong lakas, gamit ang sarili mong dunong, hindi mo ginagawa ito gamit ang, kung sa tingin mo kaya mong gawin ito na iniisip mo sa sarili mo lang. Hindi. No doubt. Kasi kung iisipin natin na gano'n, talong tayo doon sa pinakahuling bahagi ng Sermon on the Mount. Ang warning ni Jesus Christ ay ganito. May dalawang klase ng tao. May isang tao na gumawa ng kanyang bahay sa bato. Those who listen to my words are like this man who made his house upon the rock. And then there's another kind of man who made his house on the sand. At tumating yung bagyo at nabuwal yung kanyang bahay. Kailangan nating makinig kay Jesus kung anong sinasabi niya tungkol sa Ama. Hindi pwede yung sarili nating kagustuhan ang paiirali natin dito. Otherwise, magiging tulad tayo doon sa mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan at nabuwal ang lahat ng kanyang pinaghirapan. When we look at the scriptures, on the one hand, we see na wala tayong pag-aari sa mundong ito. Dumating tayong hubad, at lahat ng nasa sa atin ay pinagkaloob lamang sa atin ng hari. Wala tayong maaari ipagmalaki. On the other hand, dahil lugmok tayo sa ating mga kasalanan, hindi din tayo deserving ng pagpapala. Ang dapat para sa atin na, kung hihingin natin sa Diyos ang fairness and justice, dapat tayo hatulan. At yun ang nararapat sa atin, ang kapahamakan. Ganun pa man, ang Diyos ay gracious. He is a gracious provider. In His goodness and grace, pinahayag niya na siya ang giver of good gifts. He desires that we be blessed or that we experience happiness and satisfaction under His rule.
So why does God reward fasting? Number one, because God wants us to find our satisfaction in Him. God wants us to find our satisfaction in Him. Number one. Merong iba na ganito po kung mag-isip. Pinaghandaan ko ang aking pag-aayuno at pagdarasal para hindi ako mapansin ng iba. At malamang, pero at the back of his mind, ganito yung tumatakbo sa isipan niya. Maaaring pinaghandaan niya at no doubt, ayaw niya na mapansin siya ng mga tao. Pero, at the back of his mind, ang gusto niya ganito, may gusto siyang mangyari. For example na lang, ma-inspire ang mga anak ko na manalangin. Dahil nakikita nila ako nagpipray. Or, ma-inspire ang mga kasama ko sa bahay. Dahil nakikita nila ako nagfa-fasting. O, makakakilala sa Panginoon ang aking roommate o yung mga katropa ko. Dahil nakikita nila akong nagpipray at nagfa-fasting. Pansin natin na hindi naman niya hangad na yung paghahanga ng iba. Mabuti ang layunin niya dahil nais niyang makakilala ang kanyang mga kasama sa bahay, yung kanyang pamilya, yung mga katropa niya, yung mga kaibigan niya. Ang problema lang po sa ganitong pag-iisip ay inilagak niya ang effectiveness nitong spiritual discipline doon sa nakikita ng tao, hindi sa kalooban o kamay ng Diyos. Effective daw ito dahil nakikita nila na ginagawa ko ito. Ang nangyayari ngayon, bibili ka ng mamahaling bagay, there is happiness. Bibili ka ng bagong kotse, there still is happiness. Bili ka ng bagong damit o bagong bag, bagong sapatos, there is happiness. But it is not the happiness that will save you. And that is not the happiness. Hindi yan yung happiness na magtatawid sa'yo sa buhay na walang hanggan. So kung yan lang ang hinahabol mong happiness, ano sabi ng Panginoon? Yan ang dapat na matanggap mo. Yan sa'yo. Yan ang gusto mo eh. Bigla kong natandaan yun. Yung nag-officiate ako kahapon ng isang burial ceremony. Nalulungkot ako dahil nag-conduct ako ng pagtatalaga sa lupa ng isang namatay na ako mismo, walang assurance na nakakilala sa Panginoon. Kaya ako nasasabi ito dahil hanggang sa huli, napansin ko yung pamilya. Sinasabi nila, oo, na kesyo Baptist sila, kesyo Christian sila, pero pag tinignan mo, may pagmamahal pa para sa Panginoon. Siya ba ang focus ng buhay nila? Ang lumalabas, hindi. Hindi. Iba ang naging focus. Kung mahal natin ang taong ito, kung dito nga sa lupa, pag kinasal ka at sinabi ng asawa mo, gusto ko ako ang maging focus mo. Sa lahat ng gagawin natin, dapat ang focus natin ay isa't isa. Sa langit pa kaya yung relasyon, yung ugnayan natin sa Diyos, sa tingin ba natin papayag ang hari na hindi siya magiging focus, tapos bibigay niya lahat ng pagpapala, pero wala tayong ginawa sa lupa kundi magkalat? Ano ini-expect natin kung hindi siya magiging focus? Eh di kung ano yung ninanais natin, yun na. Doon ka lang. Kung gusto mo ng kasiyahan dyan, dyan lang. At hindi ito sinasabi sa atin, itong katotohanan ito, hindi sinasabi sa atin, hindi natin makikita yan sa media. Kasi busy sila na maghanap ng kasiyahan at entertainment sa mundong ito. Hindi ko sinasabi na masama ang entertainment. May oras at panahon sa entertainment, pero uulitin ko, ang nais ng Diyos ay focus mula sa Kanyang mga anak. May layunin ang sambahayan ng Diyos.
At dahil tayo ay bahagi at ibinilang sa kanyang sambahayan, natural kung ano yung layunin ng pamilya, doon tayo. Doon tayo. At binigyan niya, at ito yung mga pagpapala na binibigay niya. Ngayon, He wants us to have that happiness. And He is giving it. Ang question, tatanggapin ba natin? Number 2. Second point natin, why does God reward His people in fasting? Number 2, because the more we are satisfied with God, the greater our desire to be with Him in the next. The more we are satisfied with God, the greater our desire to be with Him in the next. Napag-aralan po natin na ang pag-aayon ay binigay ng Diyos para ma-express natin ang ating gutom at kasiyahan kay Kristo dahil sa Kanyang pagliligtas sa atin. On the one hand, masaya tayo dahil lahat ng pagpapala ng katubusan ay nakamtan ni Kristo para sa atin. Ang Espiritu niya ngayon mapatnubay sa atin at nagpapalakas sa atin. Sa kabilang banda naman, hindi po tayo ganap physically. Hindi pa tayo ganap. Oo, nagsimula na ang new creation sa mga sumusunod kay Kristo. Nagsimula na. And God is continuing to mold us in Christ's likeness. Pero hindi pa tayo ganap physically. Hanggat hindi pa bumabalik ng pangalawang beses ang Panginoong Jesus, gutom at uhaw tayo sa Kanya. Now, baka iniisip mo natin, malamang yung mga mature, malamang si pastor, madalas dahil in fellowship with God, sila po yung busog spiritually. Hindi rin. Kung tutuusin, those who are mature and strongest in the faith, sila po ang gutom na gutom. The more na ma-experience po natin at mapatunayan na ang kalooban ng Diyos sa ating buhay ay kaaya-aya, mabuti, at kinalulugdan ng Diyos, the more na nagugutom po tayo para sa Kanya. We are not satisfied with this world. We will find, yes, there is happiness, pero yung happiness na ino-offer dito, hindi sapat. Dahil nalasap natin ang kabutihan ng Diyos, sabik ngayon tayo na matikman ito in greater measure. At alam na natin na ang makakapagpapawi lang sa ating gutom at uhaw, o pagkagutom at uhaw ay ang Panginoong Jesus mismo. Siya lang. Dahil siya yung makakasama natin sa walang hanggan. Dahil ngayon nalasap ang kabutihan ng Diyos, sabik tayo mamatikman ito in great measure. May sinabi po si John Piper sa kanyang aklat na Hunger for God. Sabi niya, if you don't feel strong desires for the manifestation of the glory of God, it is not because you have drunk deeply and are satisfied. It is because you have nibbled so long at the table of the world. Hindi dahil sa nabusog ka sa mundong ito. Hindi ka naman din talaga mabubusog sa mundong ito. Sabi niya, kaya wala kang desire to be with Christ when He comes, then kailangan po natin kainin ang Kanyang salita sa Kanyang hapag. Tigilan na po natin ang panginginain sa hapag ng mundong ito. Hindi ko sinabi na tumigil tayo sa pagtatrabaho. Hindi ko rin sinabi na tumigil tayo sa pakikipagkaibigan natin. Walang ganong sinasabi ang scriptures. Ang sinasabi lang ng scriptures, dahil sumusunod tayo kay Kristo, wala tayong business para sirain ang Kanyang salita sa mundong ito. Tinawag niya tayo para sumunod at ang lahat ng nagmamahal sa Ama ay sumusunod sa Ama, sumusunod sa Kanyang salita. Because we want a greater desire to be with Christ when He comes, then kailangan po natin kainin ang Kanyang salita sa Kanyang hapag. Habang nag-aayuno ang Panginoong Jesus at sinasaway ang Diablo, matatandaan natin,
yung kanyang entrance into the ministry, nung sinimulan niya ang kanyang ministry in this world, tinukso po siya, di ba? 40 days, 40 nights, nag-aayon siya at nananalangin sa ilang. At bigla siya tinukso ng diablo. Ano po ang sagot niya sa diablo? Sinabi po ba niya, oy, ano ako, may happiness ka bang i-offer dyan? Sabi ba niya sa diablo? Hindi. Sabi ng diablo, eto ang ibibigay ko sa iyo. Diba? Ito ang bibigay ko sa iyo. Sabi pa nga sa scriptures di ba? O, gawin mong tinapay yan. Yung bato, magiging tinapay yan. Kung ikaw nga ay anak ng Diyos, gawin mo yan. Total, kaya mo namang gawin yan. At sinabi sa scriptures, pwede mong gawin yan. Anong sagot ni Kristo? Man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. Habang nag-aayon mo siya, sinabi niya, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth. Ganun ang buhay ng tao. Every word that proceeds out of the mouth of God. When we define life now, we will define life as this. How do we live? We do not live on bread alone. Hindi puro kain lang tayo ng kain dito sa mundong ito. May mga pagkakataon na hindi rin tayo kakain sapagkat mas pipiliin natin na kainin ang salita ng Panginoon kaysa kain tayo ng kain. At binubusog natin ang ating mga tiyan. So why does God reward fasting? Number 1, because God wants us to find our satisfaction in Him. Number 2, because the more we are satisfied in God, the greater our desire to be with Him in the next. Number 3, because God intends that He alone is glorified in all of life. Because God intends that He alone is glorified in all of life. Nang sabihin po ng Panginoon sa verses 17 to 18, but you, when you fast, anoint your head and wash your face so that your fasting will not be noticed by men, but by your Father who is in secret. Inuulit lang niya ang una niyang pinahayag. Sa Matthew chapter 5, sabi po niya, pakinggan natin yung sinabi niya sa Matthew chapter 5. Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. By teaching itong Matthew 6:16 to 18, nais ng Panginoong Jesus na ibilang natin ang Diyos na pinakamataas na kasiyahan natin. Lahat ng bagay ay mas mababa, walang hihigit sa kanyang kagandahan, walang hihigit sa kanyang kadakilaan, walang hihigit sa kanyang kahusayan, at kapangyarihan siya lamang ang makakapagbigay sa atin ng ganitong kasiyahan. Ano ba itong kasiyahan na binibigay ng Diyos? Pinahayag po ng Diyos ang kanyang kagandahan, ang kanyang kahusayan, ang kanyang kadakilaan, at kapangyarihan, nang ipadala niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo sa ating mga walang ibang natatangi at matuwid upang tayo ay mapawalang sala sa ating mga kasalanan. Walang tatanggapin ng Ama. Hindi tayo tatanggapin. Magtataka tayo, bakit tayo pinapasok sa bulwagan ng hari? Bakit? Kung tayo ay makasalanan at marurumi tayo sa harapan ng Ama, bakit niya binuksan ang bulwagan ng hari at pinapasok ang mga makasalanan? Asan ang kasiyahan doon? Ang kasiyahan ay ito. Dahil walang tatanggapin ang Ama sa kanyang harapan, kundi si Jesus lang. Therefore, si Jesus lang ang makakapagtubos sa atin. Walang ibang pwedeng pumagitna. Galit ang Diyos sa tao dahil sa ating kasalanan. Yun yung problema natin. Siya lang ang gumanap para sa ating katubusan. Ganyan ang kagandahang loob ng Diyos. Imbis na tayo ang gulpihin, imbis na tayo ang patayin, sabi nga, di ba? Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. And yet tayo in our humanness, in our humanity, we cannot even pay for our sins. It is not enough.
Death is not even enough. Pero yun ang hinihiling. Hindi natin kayang bayaran ito. In God's goodness, ang binigay niya yung kanyang anak. Yung kanyang buktong na anak. Siya ang tinanggap sa harapan ng Diyos. Siya ang tinanggap na tutubos sa atin. At dahil tinubos niya tayo, siya lang ang may karapatan na magbukas ng malaking pintuan ng kaharian. Walang iba. Siya lamang ang may karapatan na ihatid tayo sa harapan ng Ama. Siya lamang ang may karapatan na magturo sa atin kung paano tayo haharap sa Ama. Sapagkat siya ang nag-alay ng kanyang buhay. Siya ang nagmula sa kaitaas-taasan. Siya po ang nakakakilala sa Ama at bumaba para sa atin. Kaya kailangan natin ang hari. Kailangan natin ang kanyang pagpapala. Kailangan natin ang pagpapawalang sala. Kailangan natin na mapalaya tayo sa ating mga kasalanan para mabuhay tayo sa Diyos. Kailangan natin ang pagkukup sa kanyang sambahayan. Kailangan natin ang kanyang pag-iingat at patnubay hanggang sa marating natin ang kaganapan. Yan ang kasiyahan na binibigay niya. Sa pananalangin at pag-aayuno, God is calling us to expect a reward from Him when we faithfully obey, because He Himself is our reward. Sabi nga sa Romans 11:35 and 36, "For who has first given to Him, that it might be paid back to Him again?" Wala. For from Him, therefore, kung wala, then ano ang ine-expect sa atin? Ang ine-expect sa atin ay luwalhatiin siya. For from Him, and through Him, and to Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. And so as we find Him to be our highest desire, our treasure, and our supreme joy, He intends to be glorified in all things and all of life. Isapuso po natin ang mga bagay na ito at luwalhatiin po natin ang ating dakilang Panginoon. Tayo manalangin.